Hindi pa sumisikat ang araw nang ang demonyong nagtatago sa loob ng damit ni Maricel, na dati nagnanakaw ng aking panloob, ay biglang naging isang babaeng malambing na gustong yakapin ako. Hindi lang siya kusang humihiling ng aking atensyon, gusto niya pa akong amuyin ang gatas sa kanyang mga paa. At kapag wala ang kanyang mga magulang sa bahay, nagpapanggap pa siyang naliligaw at palihim na pumapasok sa aking silid. Ang lahat ng ito ay dahil sa nakaraang buhay namin. Sa nakaraan, nag-aaway kami mula pagkabata hanggang sa aming pagtanda, halos 20 taon. Sa wakas, nang ang kaligayahan ay malapit na naming maabot, isang hindi inaasahang aksidente sa sasakyan ang nagtapos sa aming pagmamahalan. Nang ako'y magising, muli kaming magkatunggali. Siya'y humagulgol at sumandal sa akin, patuloy na humihingi ng tawad. Kahit na matagal niya akong pinahirapan sa nakaraan, ang kasalukuyang sitwasyon ay sapat na upang mapatawad siya. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para magpahayag ng tawad. Nakita ko ang mga nakaraan na dumadaan na nagtataka sa magkasintahang nagyakapan sa kalsada, kaya't dahan-dahan akong lumayo mula sa kanya. Maricel, sapat na, sabi ko, habang pinapalo ko ng mahina ang kanyang likod. Tumingala si Maricel at ipinakita ang isang nagmamakaawang ekspresyon na tila nagsasabing, hindi ako nagmamali. Agad siyang sumandal muli sa akin na hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sabihin mo na lang diretsyo. Natatakot ako sa'yo kapag ganyan ka, sabi ko. Tila nadama ng babae ang aking pagkabahala at dahan-dahang bumitaw sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng di mapigil na excitement. Sa aming paglalakad pabalik sa eskwela, ramdam ko pa rin ang bilis ng tibok ng aking puso. Kahit nabatay sa aking maraming taon ng karanasan sa pakikitungo sa kanya, hindi ko pa rin maisip kung ano ang kanyang binabala. Nang malapit na kami sa tarangkahan ng eskwela, nakahinga ako ng maluwag. Ah, sabi ko. Ngunit bigla kong narinig ang malinaw na boses ni Maricel. Rafe, ano ang sinabi mo kanina? Natigilan ako, sinusubukang alalahanin ang aming pag-uusap nang umalis kami kaninang hapon. Sinabi ko ano ang gusto mong gawin. Ngunit pagkasabi ko noon, pinagsisihan ko na, sabi ko. Narinig ito, umiling si Maricel at ngumiti ng malawak, isang ngiti na nagpalingon sa maraming lalaki sa paligid. Ngunit naramdaman ko ang isang panginginig sa aking likod. Sigurado akong wala siyang magandang balak. Sa klase ng modern physics, ang propesor ay masigasig na nagle-lecture, habang si Maricel naman ay nakahiga sa mesa, ang kanyang kanang kamay ay nakasandal sa kanyang baba, naaalala ang nakatatakot na eksena bago siya muling ipinanganak. Siya at si Rafi ay naglalakad-lakad sa kalye, nakatayo sa harap ng stall na naghihintay sa kanilang ice cream. Isang sasakyan ang biglang nawalan ng kontrol at parang isang gutom na hayop na dumiretso sa kanila. Likas na itinulak siya ni Rafi at sa isang iglap ay tumilapon siya sa lupa. Ang matingkad na pula na dugo ay kumalat sa paligid. Naramdaman ni Maricel ang kanyang mga tainga na umuugong at ang mga tunog sa paligid ay nawala. Baliw siyang tumakbo sa tabi niya. Natatandaan lamang niya na sa mga mata ni Rafi, walang takot o pagkasindak, ngunit puno ng panghihinayang at kapayapaan, na parang sa huling sandali ng kanyang buhay, inaaliw pa rin niya siya at sinasabing huwag matakot. Nang ang mahinang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay, si Maricel ay nanghina at nawalan ng malay sa lugar. Nang siya'y magising, bumalik na siya sa pamilyar na kalye na ito, pabalik sa 5 taon na ang nakalipas nang sila'y magkaaway pa rin. Sa nakaraang buhay, nag-away sila sa halos 20 taon. Sa wakas, ang hirap na pagmamahalan ay na-frame sa kalye. Sa buhay na ito, hayaan mo akong mauna sa isang hakbang, handang ibalik ang lahat ng lambing at pagmamahal na ipinagkait ko sa'yo. Palihim siyang tumingin kay Rafi na seryosong nakikinig sa klase. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay nahulog sa panig ng mukha ng lalaki na nagtatampok ng kanyang pinong mga tampok. Maricel, tumayo ka at ipaliwanag ang proseso ng paglutas ng problemang ito. Ang biglaang tawag ay nagpagulat kay Maricel na nag-iisip. Nagmamadali siyang tumayo at tumitig sa problema sa board. Kahit na nakilala niya ang bawat numero, letra, at simbolo kapag pinagsama-sama, bakit naging isang kakaibang hugis? Ang kanyang mga kaklase sa paligid ay tumitingin sa kanya at sumimangot ang propesor at walang pasensyang itulak ang kanyang salamin. Naramdaman ni Maricel na umiinit ang kanyang mukha, nagkakaknot ang kanyang mga kamay at medyo naguguluhan. Sa kritikal na sandaling ito, tahimik kong itinulak ang isang piraso ng papel,
na may nakasulat na proseso ng paglutas ng problema sa harap niya. Tulad ng paghuli sa isang dayami, binasa ni Maricel ang nilalaman sa papel at sinabi ang solusyon. Ang mukha ng propesor ay unti-unting nagbago mula sa seryoso hanggang sa kalmado at pagkatapos ay humanga. Ang klase ay mabilis na natapos, pangunahin dahil nakatulog si Maricel sa pagdinig sa lektura. Pagkamulat ng kanyang mga mata, tapos na ang klase. Habang nililigpit ko ang aking mga aklat at gamit, pinagtawanan ko siya, tignan mo, ang iyong mesa ay puno ng laway. Wala kang kaunting pagkababae. Nagmamadaling umupo si Maricel at tumingin sa mesa na may naguguluhang ekspresyon, ngunit natuklasan na malinis ang mesa at walang laway. Hindi ko napigilang tumawa ng malakas. Kahit na natatakot ako sa kanya, minsan gusto ko pa ring magbiro. Binitbit ko ang aking backpack at handa nang umalis, ngunit natuklasan na wala siyang senyales ng galit. Sa halip, mayroon siyang tulala na ekspresyon sa kanyang mukha pagkatapos magising. Malumanay niyang tinanong, Rafay, ano ang niloloko mo sa akin? Natigilan ako, hindi makapaniwala sa aking mga tainga. Ang malambing na tono ni Maricel. Mabubuhay ba ako para marinig iyon? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dapat ay tumatakbo ako sa harap na siya ay humahabol sa likod, na may iwinawasiwas na backpack, handang saktan ako. Posible bang dahil tinulungan ko siya sa klase ng algebra, kaya't hindi na niya ito papansinin? Hindi ko maisip kung bakit naging malumanay siya, kaya pansamantala ko itong isinisi sa hindi pa siya gising. Okay, tara na. Gutom na ako, sabi ko. Binitbit ko ang aking backpack at umalis kami sa klase. Ang sikat ng araw ay nahulog sa kalye na pinahahaba ang aming anino habang kami naglalakad ng magkatabi. Itinago ni Maricel ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang palda at naglakad ng marahan at masaya. Rafay, pwede mo bang ipadala sa akin ang iyong schedule ng klase? Tanong niya. Hindi ba't hiniling mo na ito noong nakaraang buwan? Tanong ko. Nawala ko na ito, sabi niya. Seryoso ko siyang tinitigan. Siguradong hindi normal si Maricel ngayong araw. Mula sa grade school hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang sabihin na okay. Karaniwang ang sinasabi lamang ni Maricel ay 3 salita, ipadala mo ito. Huwag kang maging maingay o mamamatay ka. Hinihingi pa niya ang aking opinyon at hiniling sa akin na maglagay ng unan sa ilalim ng kanyang ulo upang mangarap ng mataas. Siguro ako'y nananaginip. Seryoso ako, sabi ko. Tiningnan niya ako ng seryoso, kaya sisikapin kong sumagot ng seryoso. Mahina niyang tanong, kung liligawan kita, ano ang gagawin mo? Natigilan ako at biglang sinabi, liligawan mo ako. Maliban sa pagtakbo, ano pa ang alam kong gawin, tanong ko. Agad na naging malamig ang mga mata ni Maricel, ang kanyang desperadong mukha ay nakaharap sa kanan. Naguguluhan ako, mas lalo akong naguluhan. Malinaw na seryoso akong sumagot, kaya bakit siya nagpakita ng ekspresyong ito? Sabi ko, kamakailan ba'y may nangyari sa'yo, nag-aalalang tanong ko. Dahil matagal na kaming magkasama, malinaw kong nararamdaman na hindi normal si Maricel ngayon. Kahit na napupuot at natatakot ako sa kanya, kung may nangyari sa kanya, nag-aalala pa rin ako. Pagkatapos ng lahat, kung wala si Maricel, hindi ko talaga alam kung saan pa ako maglilikot. May isang napakatakot na nangyari, sabi ni Maricel na may madilim na mga mata. Sabihin mo sa akin. Pansamantala akong magiging basurahan mo ngayon pag aaliw ko sa kanya. Umiling si Maricel, tila ayaw banggitin ang bagay na nagdudulot sa kanya ng sakit. Kung hindi mo gustong magsalita, okay lang. Dahil hindi ka masaya, ipapakita ko sa'yo ang aking pagkamaawain at bibili kita ng milk tea, sabi ko. Sa tabi ng kalsada ay may isang milk tea shop. Mabilis akong bumili ng 2 tasa ng milk tea at bumalik. Ikinalabit namin ang milk tea sa aming mga bisikleta at sama-samang pumunta sa parke. Pinatigil namin ang aming mga bisikleta sa ilalim ng isang malaking puno ng balete at umupo. Inilagay ko ang mainit na milk tea sa harap ni Maricel. Hindi ko mapigilang tuksuhin, hindi mo ako sinusuntok. Ikaw pala ay napakalambot din. Tiningnan ako ni Maricel at pagkatapos ay tinanggap ang milk tea at sinabing mahina, lumapit ka ng kaunti. Sumunod ako at lumapit sa kanya. Kapag kaming dalawa ay magkatabi, karaniwan kong pinapanatili ang isang tiyak na distansya upang kung bigla niya akong atakihin, magkakaroon ako ng oras upang gumanti at tumakas.
Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na hinawakan ang mainit na tasa ng milk tea. Ang kanyang mga daliri ay naging maputi dahil sa sobrang puwersa. Mahina siyang sumandal at inilagay ang kanyang ulo sa aking balikat. Sa ganitong paraan lamang naramdaman ni Maricel ang kapayapaan. Lagi niyang nararamdaman na ang nangyayari ay panaginip lamang, isang ilusyon bago siya namatay. Ngunit ang kaliwang kamay na humahawak sa milk tea ay patuloy na nanginginig na nagtataksil sa katotohanan. Ang matalik na pagkilos na ito ay hindi ko kayang pangarapin. Nako, para sa akin ito, naisip ko. Mahina kong naalala sa aklat ng kasaysayan sa high school dati na sinasabi na ang mga dating kriminal na pinatawan ng parusang kamatayan ay binibigyan ng masaganang pagkain. Ang huling pagkain ni Maricel ay narito. Alam mo na ba ang lahat? Sabi ko na may bahagyang nanginginig na boses. Pagkatapos ng lahat, isa lamang ako, naisip ko. Hayaan mo akong magsugal ng isa ngayon. Natigilan siya at nagtanong, alam ko ang ano. Huwag mo akong takutin. Ang kunan ka ng nakakahiyang larawan habang natutulog ka ay hindi tama sa akin. Burahin ko na lang, okay, tanong ko. Tinitigan ako ni Maricel. Sinubukan kong tanungin, hindi iyon? Posible bang dahil tinago ko ang iyong mga medyas noong nakaraang araw, o itinapon ko ang poster na binili mo sa basurahan? Alam mo na ang lahat, tanong ko. Sabihin mo na lang. Nagpanik na ako. Mahina kong naalala na kapag ginawa ko ang mga bagay na iyon, malinaw na ako'y lubhang nag-iingat, kaya paano nalaman ni Maricel? Bigla akong naramdaman ng kirot sa aking tagiliran. Tiningnan ko at ang kanyang dalawang pinong daliri ay nakakapit sa akin. Siguradong ang babaeng demonyo ay babaeng demonyo pa rin. Nang makita akong humihinga ng maluwag, lalong nagalit si Maricel. Ang kanyang hugis almond na mga mata ay naging bilog at puno ng lambot o pagmamahal. Pagkatapos ng lahat, utang sa loob ng 20 taon ay dagdag lamang ng isang araw. Ang puot na ito, Maricel, ay tiyak na babayaran ko, sabi niya. Mali! 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 Miss, kasalanan ko. Sabay ang madamdaming sigaw. Ang ilang mga sparo ay lumipad mula sa makakapal na dahon ng punong balete. Nang bumalik kami sa apartment complex, malapit ng gumabi. Ang mga ilaw ng sensor sa pasilyo ay umilaw sa bawat palapagkasunod ng aming mga hakbang. Nakatira kami sa tapat ng isa't isa. Nang kukunin ko na ang aking susi, naramdaman ko ang aking jacket sa likod na hilahin ng mahina. Ano? Tanong ko at tumigil. Tiningnan ako ni Maricel na may kumikislap na mga mata, na may kakaibang liwanag. Pwede mo ba akong hintayin ng kaunti bukas? Tanong niya. Natigilan ako at nagbiro, Miss, ano na naman ang binabalak mo? Gusto kitang samahan sa paglalakad papuntang school, sabi niya. Pagkatapos naming magsalita ng ilang salita sa aking pamilya, tahimik akong pumasok sa aking silid. Nakahiga sa kama, mahina kong binuksan ang screen ng aking telepono at natuklasan na may dalawang hindi pa nababasang mensahe. Ang unang mensahe ay mula kay Maricel. Matulog kang mahimbing. Sa ibaba nito ay isang larawan ng isang pusa na nakatagilid ang ulo, na napaka-cute. Maricel ay ang palayaw na ibinigay ko sa kanya mula noong high school. Sa aking mga mata, si Maricel ay katulad ni Xiang Yu, isang taong hindi makatuwiran at walang ingat. Kung matuklasan niya ang palayaw na ito, hindi ko maiiwasan ang isang bugbog. Sa isang balisang kaisipan, sinagot ko ang kanyang pagbati. Pagkatapos ay nagpa siya akong pumunta sa forum upang humingi ng tulong sa lahat. Ang aking kababata ay medyo kakaiba. Ano ang dapat kong gawin? Siya ay masama pa rin sa akin kahapon, ngunit bigla siyang lumambot ngayon, parang naging ibang tao. Paano ko dapat ito pangasiwaan? Naghihintay online. Apurado. Kinabukasan, gumising ako ng maaga. Pagkatapos kong maghilamos, pumunta ako sa harap ng bahay ni Maricel. Pagkatapos kong kumatok ng marahan ng ilang beses, isang maliit na ulo ang sumilip sa likod ng pinto. Hintayin mo ako sandali. Ilang minuto lang, sabi niya. Si Maricel ay malinaw na kagigising lang, nakasuot pa rin ng maluwag na damit pang tulog. Maghanda ka na lang. Maaga pa naman, sabi ko. Malinaw na ang ilang minuto para sa isang babae ay kailangang dagdagan ng 0 sa dulo. Ngunit mas mabilis si Maricel kaysa sa inaasahan ko.
Sama-sama kaming bumaba sa isang almusal na tindahan, bumili ng 2 baso ng soy milk at scallion pancake, at nagsimulang maglakad papuntang eskwela. Sa daan, hinila ni Maricel ang aking manggas at natural na lumapit sa akin. Ang kanyang maliit na kamay ay tahimik na dumulas sa aking kamay. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. "Bakit ka lumalapit?" tanong ko. Hindi ko siya pinansin, hinila ang kanyang kamay at inilagay ang 1 baso ng soy milk sa kanyang kamay. Pinagtagpo ng aking 2 malalaking kamay ang kanyang kamay at inilagay ito sa tasa. Kung nakita ng aking ina na si Maricel ay nakahawak sa aking kamay, hindi ako magiging mapayapa. Natatakot ako na kahit na lumundag ako sa Yangtze River, hindi ako malilinis. Nadama ni Maricel ang temperatura mula sa tasa ng papel. Ang init ay kumalat sa buong katawan ng babae. Bahagyang yumuko, ayaw niya akong makita ang kanyang namumulang mukha, o kaya'y tuksuhin ko na naman siya. Nang malapit ko nang bawiin ang aking kamay, naramdaman ko ang tingin na nagpanginig sa akin. Nagulat akong lumingon at nakita ko ang aking ina na tapos nang bumili ng groceries. Tama nga ang kasabihan, kung ano ang kinatatakutan mo, iyon ang mangyayari. Hawak ko ngayon ang kamay ni Maricel. Paano ko ito ipaliliwanag? Kung bawiin ko ang aking kamay, hindi ba magmumukha akong guilty? Kung hawakan ko ito, magiging mas kakaiba ito. Habang nag-aalangan ako, tiningnan ako ng aking ina nang may pangunawa at bumalik sa kabaligtaran na direksyon. Mas lalo akong naguluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-iiwan ng espasyo para sa aming dalawa? Ina, hindi ito ang iniisip mo, sabi ko. Anong meron? Tanong ni Maricel nang makita niyang hindi maganda ang aking ekspresyon. Magkano ang pamasahe para magtaksi mula rito papuntang Yangtze River? Tanong ko. Bakit mo tinatanong? Tanong niya. Pupunta ako doon para manalangin, sabi ko. Sige, pumunta na tayo sa school. Maraming klase ngayong araw, sabi niya. Talaga akong isang huwarang estudyante. Ngayon din ay nagsimula akong umupo sa klase, ngunit ang aking isipan ay nasa ulap. Paano ko ipaliliwanag kung nahuli kami ng mga magulang sa isang nakalilitong sitwasyon? Medyo nag-aalala ako. Pag-uwi ko, natuklasan ko ang sala ay puno ng mga kahon ng formula. Mamayang gabi ay may club at departamento na pumupunta sa klase. May gusto ka bang salihan? Sa break, si Maricel ay nakahiga sa mesa at nakatagilid ang ulo sa akin. Hindi ako sasali. Ang pagsali sa mga bagay na iyon ay nag-aaksaya lamang ng oras. Nag-apply na ako para maging tagapamahala ng library. May 2 araw na work sa weekend para sa credit. May ilang daang dolyar na allowance din bawat buwan. Masaya na ako, sabi ko. Ano naman ang sayo, tanong ko. Gusto kong sumali sa study group. Sa ganitong paraan makakatulog ako ng mapayapa sa klase. Sa oras na iyon, tatanggalin ko ang aking pangalan, naisip niya ng walang muwang. Nagtataka ka. Sabi ko nang may walang awa na sinira ang kanyang ilusyon. Ang study group ay errand boy lamang. Bukod pa rito, sino ang magtatala kung natutulog ka sa klase kapag ikaw ay nasa kolehiyo? Natutulog ka ng maghapon. Ikaw ay natutulog hanggang sa ikaw ay naging tanga. Tiningnan ko ang kanyang walang muwang na ekspresyon. Hindi ako nagsisinungaling. Sigurado akong ito ang sinabi ng isang babaeng demonyo na may 0 BV ngunit lubhang mataas na hitsura. Inilagay ni Maricel ang kanyang sarili sa mesa, na walang pag-asa na ginagamit ang kanyang daliri upang pindutin ang aking kamay. Huwag mo akong kalabitin. Ginagawa ko ang aking araling bahay, sabi ko. Wala akong pakialam sa iyo. Ako'y nagkalabit lang. Pagkatapos ng klase, hinila ni Maricel ang 2 daliri sa aking manggas at natural na lumapit sa akin. Sabihin mo, gaano katagal na bago tayo magkasama umuwi ng ganito? Tanong niya. Ngumiti ako at sinabi, kahapon lang. Huwag mo akong hilahin. Hindi ka ba maaaring maging malambing sa akin ng kaunti? Tanong niya. Nang makarating kami sa ibaba, nagmamadali akong umakyat sa hagdan, ngunit nang nakatayo ako sa harap ng pinto, kinalkal ko ang aking mga bulsa, ngunit hindi ko mahanap ang susi. Nang makita ni Maricel na hindi ako makapasok, hinila niya ang aking manggas at nagtanong ng may kuryosidad, ano ang hinahanap mo? Ang aking susi. Mukhang naiwanan ko sa bahay. Patay. Sabi ko. May lumitaw na sinag ng liwanag sa mga mata ni Maricel.
Ang kanyang magandang almond-shaped na mata ay kumurap. Mahina niyang sinabi, wala ang mga magulang ko sa bahay ngayon. Gusto mo bang tumuloy sa bahay ko para sa isang gabi? Tanong niya. Hindi na kailangan. Babalik na lang ako sa eskwela at maghahanap ng bakanting lugar para matulog, sagot ko. Pagkatapos ay ibinalik ko ang aking backpack at handa nang umalis, ngunit nang ako'y tumalikod, narinig ko ang tunog ng susi na umiikot sa lock ng pinto. Agad na, isang puwersa ang humila sa akin mula sa likod na nagtulak sa akin papasok sa bahay. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi naman kita kakainin, sabi niya. Talaga? Kahit na magpabalik-balik ka rito para sa isang gabi, hindi kita hihinga ng bayad. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong pumipilit sa isang tao na manatili sa kanyang bahay. Si Maricel ay nakahiga sa sofa. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang kanyang kanang paa sa aking hita. Tila nakalimutan na niya ang pagiging masela ng isang babae. Ang baho, sabi ko. Gamit ang aking dalawang daliri, pinulot ko ang kanyang payat na bukong-bukong. Ang aking mukha ay puno ng pagkasuklam. Ikaw ang mabaho. She unhappily kicked away and placed her foot back on Eva's lap, as if declaring her ownership. After repeating this a few times, I had no choice but to use both hands to grab her ankle, and then use the index finger of Eva's other hand to lightly scratch the bottom of her soft feet. Anong ginagawa mo? She shrieked, trying to get out of Eva's control. Hindi mo ba gusto ilagay? I asked in return with a smile. Give a finger gliding back and forth on the bottom of her foot. Huwag, she cried. Huwag. Let go. Aaminin ko. Aaminin ko. Tama. If my finger continuously glided back and forth on the bottom of her foot, causing Maricel to scream continuously. In the end, I had paid back the debt from that day at the park, which was so refreshing. The two of us played around on the sofa, and before we knew it, it was almost 12 at night. So, saan ako matutulog? I turned around and asked. If you want to sleep in the room, maaari ko rin isipin. Maricel pursed her lips, her eyes a little evasive. Just as I was about to say something, nakita ko the expression on her face, the smile on her lips stiffening. Malinaw sa akin na kapag nagpakita si Maricel ng ekspresyong ito, siguradong hindi siya nagbibiro. Seryoso ka? Seeing me silent for a long time, Maricel glanced at me, trying to keep her tone calm, and justified, what are you thinking about? Hindi ba we often sleep together? The smaller her voice became, the redder her face turned. Suddenly, she reached out and pinched my hip hard, then ran back to her room and slammed the door shut. I clutched the pinched, painful spot, in my head full of question marks. It seemed like didn't say anything, so cavous did she suddenly make a move. Ang sikat ng araw ay sumikat sa bintana at tumama sa aking mukha. Hirap akong imulat ang aking mga mata at binuksan ang screen ng aking telepono. Lagpas 8 oras ng umaga. Buti na lang Sabado ngayon at walang klase. Mahina kong sinuot ang aking mga sapatos at pagkabukas ng pintuan, nakakita ako ng 2 figure. Sa harap namin, ang 2 figura ay sabay-sabay na lumingon nang marinig nila ang ingay. Sinubukan kong umiti ng pilit. Ma, ang aga niyo namang nakauwi. Sumpa! Hindi ko inaasahan na makauwi ng maaga ang aking mga magulang. Batay sa aking karanasan, mag-o-overtime sila at magiging abala hanggang hapon. Kung hindi, kahit gumapang ako kagabi, babalik ako sa eskwela. Hindi ako magiging tamad at mananatili sa bahay ni Maricel. Dagdag pa ang tagpo na nahuli ako sa tindahan ng almusal noong nakaraang araw na hindi ko maipaliwanag. Kahit natatakot ako sa loob, kailangan ko pa ring manatiling kalmado sa labas. Nag-inat ako ng walang pakialam at sumunod kay mama sa bahay. Hindi ko inaasahan na mas kalmado pa sina Aling Joanna at Mang Luis kaysa sa akin. Tila wala silang nakita. Pagkapasok sa bahay, hindi sila nagsalita at dumiretso sa silid. Pinanood ko ang kanilang figure na nawala sa likod ng pinto. Papasok ba sila para kunin ang pamalo ng ratan? Hindi, dapat nila kunin ang pamalo na may 7 buntot. Biglang may narinig na maliit na pag-uusap sa silid. Lumapit ako sa pinto, sinusubukang pakinggan ang kanilang usapan.
Hindi malakas ang kanilang boses at may soundproof ang pinto, ngunit sapat na para marinig ko. Anong dapat nating gawin sa bahay na ito? Sa tingin ko dapat natin siyang paalisin o lagyan siya ng gamot. Nanlamig ako at hindi na ako naglakas loob na makinig pa. Pumunta ako sa sofa. Hindi nagtagal, lumabas sina mama at papa sa silid. Nagmadali akong tumayo, gustong magpaliwanag. Ma, pa, pakinggan niyo ang aking paliwanag. Walang ginawa sa akin si Maricel kagabi. Nakalimutan ko lang ang aking susi at humiram ako ng lugar para matulog kay Maricel ng isang gabi. Kagabi ko lang sana babalik nang makita ko kayo. Natigilan ako. Ma, paano niyo nalaman? Itinuro ni Aling Juana ang susi sa mesa at sinabi, sa ganitong kaba, ikaw ay ampon ko mula pagkabata. Hindi ko alam kung ano ang iyong personalidad. Kahit nahilahin ka ng babaeng iyon sa kama, hindi mo pa rin gagawin. Manang-mana ka sa papa mo, pareho kayong duwag. Kahit pinagtatawanan ako ni mama, naramdaman ko ang ginhawa. Sa katunayan, walang nakakakilala sa akin maliban sa mama ko. Kaya't nakatipid ako ng 30 piso para mag-taxi papuntang Yangtze River para manalangin. Naaprubahan na ang aking aplikasyon bilang isang librarian. Mula sa katapusan ng linggo na ito, magsisimula na akong magtrabaho. Sa unang araw, medyo madali ang trabaho. Maaaring dahil inalagaan ako ng senior, kaya nagawa ko lamang ang mga simpleng bagay. Pagkatapos kong magtrabaho, lumabas ako sa pintuan ng library at nakakita ng pamilyar na figure na nakatayo sa gitna ng nagdadaang mga tao. Nakita rin ako ni Maricel. Tumayo siya nang nakataktak at itinaas ang kanyang kanang kamay sa akin. Lumapit ako sa kanyang harapan. Medyo nagtataka, tanong ko, bakit ka nandito? Hehe, syempre, para sunduin ka pagkatapos ng trabaho. Tila maganda ang kanyang kalooban ngayon. Hindi ako bata. Kaya kong umuwi ng mag-isa, sabi ko. Gusto kong sunduin ka kung gusto ko. Anong pakialam mo? Tumingin ako sa kanya at direktang sinabi, sabihin mo sa akin, gusto mo na naman uminom ng milk tea, di ba? Anong milk tea? Espesyal akong pumunta rito para sunduin ka at sinabi mo pa iyon. Hih! Tawagin mo akong Longjingking Tuan. Alam ko na. Walang magandang balak ang babaeng demonyo na ito. Maliban sa pagsasamantala sa akin, anong iba pa ang alam mo? Binilang ni Maricel ang kanyang mga mapuputing daliri, sama kitang mag-aral, samahan kitang maglakad-lakad, samahan kitang umuwi pagkatapos ng trabaho, at samahan kita. Nagmamadali akong nakialam, sapat na, sapat na. Natatakot ako sa'yo. Kung mag-asawa ka, malalampasan ka ng malinis. Bulong niya sa isang mahinang boses, talaga, akin ka. Tuwing linggo, nagising ako ng maaga at pumunta sa library upang tulungan ang aking mga senior sa paghawak at paghahanda ng mga simpleng bagay. Nakaupo sa receptionist, nakipag-usap ako sa mga senior. Ang ganda ng mga babaeng estudyante ngayong taon, sabi ni Kuya Lau kay Kyo ng mahiwaga. Talaga? Hindi ko masyadong napansin. Hindi ko napansin. Sabihin ko sa'yo, kahit si Maricel sa ating Department of Finance ay hindi masyadong naging maganda. Kinamot ko ang aking ilong nang walang pakialam. Siguro. Sa kasamaang palad, may isa sa aming mga lalaking estudyante sa Literature Department na nagtatangka sa kanya. Guwapo, mataas, educated, at may pera, tumango si Ate Kyo nang may panghihinayang. Ano ang mayroon sa atin na maikukumpara sa kanya? Maaari lamang nating panoorin ang Diyosa na mahulog sa mga kamay ng iba. Nang marinig ko ito, napaisip ako. May isa bang nagtatangka kay Maricel? Bukod dito, tila siya ay gwapo at mayaman. Hindi ko pa naririnig na sinabi niya. Tama, wala rin siyang dahilan para sabihin sa akin. Kaibigan lang ako niya mula pagkabata. Bukod dito, wala akong pakialam kung sino ang nagtatangka sa kanya. Hindi ko dapat iniisip kung sino ang nagmamahal sa kanya. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ngunit, kung iisipin, inanyayahan ko siyang uminom ng milk tea ng maraming beses. Kahit isang maliit na bagay hindi niya sinabi. Masyadong maliit. Ito ay dahil sa kanyang pagkamaliit kaya't hindi ako komportable. Hindi iyon ang dahilan. Sa hapon, bumaba ako sa hagdan at gaya ng inaasahan, nakita ko ang pamilyar na figura. Nakasuot ng gray sweater si Maricel ngayon na pinapare sa isang itim na mini palda. Mukha siyang babae sa tabi.
Nakakuha siya ng maraming atensyon sa mga lalaking estudyante na naglalakad. Tiningnan ko ang kanyang mahabang binti na nakalantad sa malamig na hangin. May suot ba siya ng minipalda sa ganitong panahon? Hindi ba siya nilalamig? Yes hindi nilalamig kung may sweater siya. Winasiwas ko ang aking kamay. Tara na. Tumayo si Maricel sa aking kanan at nakahilig ang kanyang ulo upang tingnan ang aking profile. Anong nangyari sa trabaho ngayon? Mukhang hindi ka masaya. Wala. Bilisan mo. Sa paglalakad pa uwi, hindi kami nagsalita. Ang ingay sa kalye, ang mga ingay ng kotse, at ang tawanan ng mga bata ay naghalo-halo, ngunit naging mas suffocating pa rin. Ang mga mata ni Maricel ay puno ng pag-aalala, na palihim na sumisilip sa akin mula sa oras-oras, ngunit walang lakas ng loob na basagin ang katahimikan. Nang makarating kami sa tarangkahan ng complex, kukunin na sana niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob para buksan ang malamig na kapaligiran, ngunit narinig niya ang aking boses muna. Mayroon bang isang lalaki na nagtatangka sa iyo? Ang biglaang tanong ay nagpatigil sa maliit na utak ni Maricel na hindi masyadong matalino sa isang sandali. May gustong magtangka sa akin. Kagigising lang niya at tumakbo para hanapin siya. Bigla niyang naalala na nang siya ay pumasok sa unibersidad, tila may isang lalaki na umiikot sa kanyang harapan. Nagselos ba sa akin si Rafe? Tumindi ang matamis na pakiramdam sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay lumalabas na malamig sa labas, ngunit nag-aalala pa rin sa loob. Matapos itanong ang tanong, hindi ko alam kung bakit tumitibok ng mabilis ang aking puso. Sinasadya kong maglakad ng dahan-dahan, naghihintay sa kanyang sagot. Palihim akong tumingin kay Maricel at nakita ko siyang natigilan. Nanlalamig ang aking puso. Iniisip niya ang dahilan para harapin ako. Ngunit ano ang mayroon ako na may karapatan na malaman ang mga bagay na ito? Kaibigan lang niya ako. Nang mapansin ni Maricel ang aking mga mata, bumalik siya sa katotohanan. Hindi sigurado, sumagot siya, tila may nagtatangka sa akin. Matapos marinig ang sagot, pinanatili ko ang aking kalmado at sinabi ng walang kabuluhan, marami pa akong araling bahay na dapat gawin. Mauna na ako. Pagkatapos nito, binilisan ko ang aking mga hakbang papunta sa itaas, nag-iiwan lamang kay Maricel ng malamig na likod. Sa susunod na araw, kumakatok pa rin ako sa kanyang pinto sa tamang oras. Sama-sama kaming pumunta sa almusal na tindahan ni Tio Isko upang bumili ng 2 baso ng soy milk at 2 piraso ng scallion pancake. Tinanggap ko ang aming almusal, ang aking mukha na walang ekspresyon. Tumakbo si Maricel mula sa likod, hinila ang aking kanang kamay, at mahigpit na yakapin ang aking braso sa kanyang dibdib, tulad ng isang nawawalang pusa. Anong ginagawa mo? Kailangan nating pumasok sa paaralan. Bitawan mo ako, ako'y nagulat. Hinila ko ang aking kanang kamay pero hindi ko ito magalaw. Natuklasan ko kung gaano siya kalakas. Hindi ko gagawin. Nakatahimik ka, hindi kita naririnig. Hindi ako robot na lumalakad na may 2 paa kaya paano ako makakalikha ng ingay? Tiningnan ko ang kakaibang ekspresyon ni Maricel, hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip. Malinaw na parang iiyak siya, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Ang isipan ng mga babae ay masyadong komplikado. Kung kasing dali lang ito ng matematika, napakagaling. Naalala ko ang kanyang sinabi kanina at napagtanto na maaaring hindi siya nagbibiro. Umiti ako at nagtanong, kung bibigyan kita ng pagkakataong magsimula muli, hahanapin mo talaga ako. Tumingin si Maricel sa unahan, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kaunting pagkakomplikado. Gagalitin lang kita at bubulihin. Kung ako ikaw, lalayo na ako sa iyo. Ngumiti ako ng mahina. Alam mo ba na nagagalit ka sa akin? Tumahimik siya sandali at nagtanong, kung may babaeng katulad ni Mitsuha na bumalik sa tabi mo, ano ang iisipin mo? Sa pagsasalita tungkol dito, nasasabik ako. Kung makakita ako ng babae na ganito sa buhay na ito, agad ko siyang dadalhin sa register. Bawat segundo ay kasalanan kung hindi ko gagawin iyon. Tanga! Wala! Ang mga mata ni Maricel ay puno ng ngiti. Hindi niya mapigilang lumapit sa akin. Pagkatapos ng klase sa English, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking tagapayo na nagsasabing hindi pa ako nakapunta sa opisina. Kumatok ako ng maayos ng ilang beses sa pamilyar na pintong pintado at pumasok. Mayroon ka bang kailangan, tanong ko.
Ikaw ba si Rafe? Dati pa ay nagsaliksik ako tungkol sa iyo. Gusto kong lumahok ka sa mathematical modeling competition sa susunod na buwan. Kung ikaw ay manalo ng hindi bababa sa ikatlong pwesto, magiging napakahusay ito para sa iyo. Tinanggap ko ang papel mula sa aking guro at binasa ito mula simula hanggang dulo. Agad akong naakit. Mayroong limitadong kota, 2 slots lamang ang inilaan sa ating school ngayong taon. Isa sa inyo, ang isa pa ay nasa mathematics department. Tingnan mo ang babaeng iyon. Itinuro ako ng guro. Lumingon ako at nagtama ang aming mga mata. Pareho kaming nagulat. Hindi ba ito ang babae sa library? Hello, ako si Rafe, first-year student sa Department of Finance. Maaari mo akong tawaging ate, tumango siya na hindi tumitingin sa akin, ang kanyang mukha ay medyo nag-aalala. Naunawaan ko ang kanyang pag-aalangan. Matapos ang lahat, nagpahiram siya ng 2 kakaibang libro, isa tungkol sa pagbubuntis, ang isa patungkol sa relasyon ng mga babae. Nahuli ko siya sa paggawa nito. Karaniwan lang siya na dumaraan, ngunit hindi inaasahang magkita sa opisina at lumahok sa parehong paligsahan. Kung ako siya, mahihiya rin ako. Yumuko siya at malumanay na sinabi sa akin, lalabas muna ako. Lumabas kaming 2 sa hallway. Huminga siya ng maluwag. Ang mga libro na hiniram ko ay para sa aking elective. Alam ko, sabi ko. Naunawaan ko, tiningnan ko ang kanyang seryosong ekspresyon at tumango ng sigurado. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi. Talaga. Para lang sa aking araling bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito sasabihin. Uuwi na ako para kumain. Paalam. Hindi ko pinansin ang nagtataka na senior sa likod ko. Lumabas ako sa building ng administration. Gaya ng inaasahan, nakakita na naman ako ng pamilyar na figure. Hinahanap ka na naman ng guro. Detalye kong ikinuwento ang lahat kay Maricel. Kung gayon abala ka na sa hinaharap, di ba? Bukas ng tanghali, kailangan mo nang umuwi ng mag-isa. Wala na akong oras para samahan ka, tumango si Maricel, ang kanyang mukha ay medyo malungkot. Palihim akong lumapit sa kanya. Anong nangyayari? Miss, nami-miss mo ba ako? Namula ang mukha ni Maricel at sumigaw, hindi kita nami-miss. Tanga! Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama. Good evening. Ang konsultant na nakatulong sa aking post mabilis na sumagot ang isa, good evening. Kamusta kayo ng masungit mong kababata? Nag-isip ako. Tila hindi ko na siya kinasusuklaman. Sa tingin ko, siya ay medyo kaibig-ibig ngayon. Dati pa ay hindi mo siya gusto. Ano pa ang sinabi mo tungkol sa isang bote ng milk tea na puno ng asukal na hindi mo kayang inumin? Nakita ko ang nakaraan kong kadiliman na nakalantad at naramdaman kong umiinit ang buo kong katawan. Iyon ay nang nakaraan. Kung gayon ano ang nakikita mo ngayon sa kanya? Sumandal ako sa headboard at tumingala sa kisam. Ang mga sandali namin ay nagdaan tulad ng isang pelikula. Dati kong pinaghihinalaan na may gumugulo kay Maricel, ngunit pagkatapos ng maliliit na aksyon na iyon at namumulang mukha, napagtanto kong siya ang Maricel na kilala ko. Ang pagbabago mula sa masungit na kababata hanggang sa malambot na ate ay nagpabago rin sa aking kalooban. Siya ay napakakaibig-ibig at nagmamalasakit ngayon. Kung hindi siya kababata ko, kung hindi kami nagkakilala mula pagkabata, baka gusto ko siya. Ipinadala ko ang mensahe. Ibinaba ko ang aking telepono, nararamdaman ang init sa aking mga tainga. Ang pag-uusap na ito sa konsultant ay hindi dapat makita ng demonitang babae. Tumahimik sandali ang isang tao at pagkatapos ay nagpadala ng mensahe. Hindi mo ba siya gusto ngayon? Hindi ko mapigil ang humanga sa konsultant. Talaga siyang isang eksperto. Isang pangungusap lamang ang tumama sa aking puso. Sa sandaling ito, napilitan akong umatras. Mayroon pa akong mga bagay na kailangan kong gawin ngayong gabi. Dito na lamang tayo mag-uusap. Kinabukasan, nakita ni Maricel ang mga madidilim na bilog sa ilalim ng aking mga mata at nagulat na nagtanong, hindi ka ba nakatulog kagabi? Dahil sa paligsahan. Hindi ako naging maingat at nagtrabaho ako hanggang -3 o -4 ng umaga, kalmado kong sinabi ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ngayon na nakilala ko si Maricel, naramdaman kong medyo kinakabahan akong tumingin diretso sa kanya.
Bigla kong naramdaman ang isang humawak sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Maricel. Hindi ko alam kung kailan siya lumapit. Tinitingnan ko ang kanyang mukha na malapit, mabilis ang tibok ng puso ko. Nagmamadali akong lumingon, sinusubukang tumuon sa lecture para kumalma. Si Maricel ay nakahiga sa mesa at nakahilig ang kanyang ulo upang tingnan ako ng may pagdududa. Bakit napakalamig ni Rafi ngayon? Hindi man lang niya ako pinapansin ngayong umaga. Sa huli, nagpasya siyang matulog muna ng husto. Si Maricel ay ginising ng lamig. Pagkaupo, natuklasan niya na ang kanyang mga kaklase ay nagsimula ng magligpit. Napakagaling mo. Nakatulog ka sa 2 klase. Uwi na ako ng mabilis. Sa ganitong klaseng panahon, maaaring umulan mamaya, sabi ko. Pagkatapos, kinuha ko ang aking laptop sa aking backpack. Tiningnan ako ni Maricel nang walang sinasabi, tumayo at umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula ng umulan sa labas ng bintana. Gusto ko talaga ang ganoong espasyo. Ang ingay ng ulan ay lumikha ng puting ingay na nakakatulong sa aking isipan na kumalma. Nang malapit na akong bumalik sa makapal na formula at equation, kinuha ko ang aking masakit na noo. Saan kaya nagpunta ang demonyitang babae na iyon pagkatapos ng mahabang panahon? Noong mga oras na iyon, may nagmamadaling yabag sa pintuan ng silid-aralan. Lumingon ako at nakita ang pamilyar na figura. Si Maricel ay may hawak na 2 plastic bag, ang kanyang hoodie ay basang-basa sa ulan. Nagmamadali akong lumabas para kunin ang tissue mula sa aking bag at ibinigay sa kanya. Hindi ka ba umuwi? Tanong ko. Pumunta ako sa kantin. Napakaraming tao doon. Mahaba ang pila. Nakamit ang pagkain at nagsimulang umulan. Nakakainis, pagalit niyang sinabi. Anong ginagawa mo sa kantin? Umuwi ba sina Tio at siya Maricel? Tanong ko. Alam kong abala ka, kaya gusto kitang dalhan ng pagkain. Itinayo niya ang 2 bag ng pagkain sa harap ko. Tignan mo, hindi ito nabasa dahil nabalot ko itong mabuti. Tinanggap ko ang 2 plastic bag at tiningnan si Maricel nang may komplikadong ekspresyon. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay at hinawakan ang kanyang pisngi. Hinawakan ni Maricel ang tissue, mabilis na kumakatok ang kanyang puso. Sa wakas ay naunawaan na rin ako ng taang ito. Okay lang kaya kung gawin ko ito sa silid-aralan? Maging ligtas tayo. Huwag ka nang magpabasa sa ulan sa mga araw na umuulan. Madali kang magkakasakit sa ganitong lagay ng panahon, malumanay kong payo. Pagkatapos, gamit ang aking 2 daliri, kinurot ko ang kanyang mga pisngi ng bahagya. Hindi rin masama ang pakiramdam. Ah, Maricel, gusto mo na bang mamatay? Pagkatapos niyang isigaw ang pangusap, tumalikod siya at umalis. Magandang araw ang liwasang sinelas na biglang umulan, sabi ni Kyo ng malungkot habang nagtatago mula sa ulan sa hagdan. Hindi sinasadya, nakakita siya ng pamilyar na hugis na nakatayo sa pasilyo. Hindi ba yun si Maricel? Sino kaya ang hinihintay niya? Biglang, isang lalaking mayaman mula sa Departamento ng Literatura ang lumabas. Siya ay isang sikat na mayaman na binata. Tiningnan ni Kyo si Maricel at agad na naintindihan. Tila ang diyosa ng Department of Finance ay nahulog sa mga kamay ng mayaman na binata. Gayunpaman, nang magalang na imbitahan ni binatang yang si Maricel, umiling siya upang tumanggi. Anong nangyayari? Nag-away ba silang dalawa? Sa puntong ito, lumabas ang pamilyar na figure mula sa silid-aralan, lumapit kay Maricel at binuksan ang kanyang payong. Nang makita ang tagpong ito, agad na naunawaan ni Kyo. Lumilitaw na si Rafay, na lumilitaw na walang pakialam sa labas, palihim na nakakakuha ng kalamangan sa likod ng mga eksena. Nang makita niya si Rafay, ang mga mata ni Maricel, na parang bulaklak ng peach, ay agad na napakurba sa hugis na crescent moon. Malumanay siyang humawak sa kanyang braso at kapwa nagtago sa ilalim ng payong at dahan-dahang nawala sa ulan. Ano ito? Mumiwi ang bibig ni Kyo, hindi lubos na naunawaan kung ano ang nangyayari. Sa daan, nagpanggap akong magtanong, siya ba ang lalaki na nagtatangka sa iyo dati? Tumango si Maricel, na ibinaling ang kanyang ulo sa akin at sinabing galit na galit, may naaamoy ka ba? Walang naaamoy. Tila may amoy ng maasim na suka, tumatawa sabi ni Maricel. Huwag kang magkunwari, sabi ko. Inalis ko ang aking tingin. Malapit na ang Biyernes, hindi ba?
Malumanay niyang paalala sa akin. Pagkatapos kong mag-isip sandali, mapait akong ngumiti. Tila tama ang sinabi mo. Ibig sabihin ay Thursday ang kaarawan mo. Maaaring ito ay isang kakaibang kapalaran na ang ating mga kaarawan ay isang araw lamang ang pagitan. Nagdadalawang isip akong sinabi. Mas matanda si Maricel sa akin ng ilang oras. Naaalala ko noong elementarya, lagi niyang ginagamit ang dahilan na mas matanda siya sa akin para bulihin ako. Dapat munang ibigay ng nakababatang kapatid ang masarap na pagkain sa kanyang nakatatandang kapatid. Kakainin ko muna, kinakagat ang aking kalahating ice cream. Kung iisipin, tila magaling na akong magsimula pa noong bata pa ako. Tiningnan ko si Maricel na nakatulala, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang maliwanag na ekspresyon. Kakaiba, hindi ko mapigilang iling ang aking ulo. Napakaraming taon na ang lumipas at hindi pa kita ipinagdiwang ang kaarawan mo. Naaalala mo pa? Dahil lagi mo akong binubuli. Sa tuwing nasa tabi kita ng higit sa 0 minuto, ako'y nasasaktan. Seryoso niya akong tiningnan. Mananatili ka sa akin ngayong taon para ipagdiwang ang aking kaarawan. Hayaan mo akong mag-isip, sinadya kong tuksuhin siya, na itinaas ang aking kilay. Mamamatay ka. Umulan. Huwag kang magbiro, tumatawang sabi ko. Sinabi ko na sa'yo na 2 minuto lang ang itatagal mo. Tingnan mo, nagpakita ka na ngayon ng iyong tunay na kulay. Gusto mo na bang mamatay? Pagkatapos ng hapunan, nakahiga ako sa kama, na nakatulala sa kisam. Nang oras na iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking lihim na kaibigan. Kamusta ka kamakailan? Medyo nalulungkot ako. Gusto kitang tanungin. Ano ang dapat kong ibigay sa isang babae para sa kanyang kaarawan? Isang halik, dahan-dahan kong isinulat ang isang question mark sa aking screen. Okay. Nagbibiro lang ako, hindi ka mangahas gawin iyon. Baliwalain na lamang. Nag-aalala dahil sa mga mensahe sa chatbox, naramdaman kong minamaliit ako. Hindi mo sinabi na hindi ako mangahas gawin iyon? Huwag mo akong pilitin. Magalit ako. Hindi talaga ako mangahas. Hindi rin naman niya tayo pinag-aral ng ganun katagal. Sa susunod pwede mo akong samahan, hindi ngayon. Magdala ka ng susi, okay lang. Hindi ngayon dahil abala ako, sinadya kong tuksuhin. Mukhang sa iyo, sino pa ba ang mga ngahas harapin? Sa isang mahabang sandali, ay mayroong isang anonymous na kaibigan na hindi nakikita ang parehong, nag-aaral ako, at nag-aaral ang dalawa, at ipagkikita kita. Pagkatapos kong mag-usap sa isa't isa pagkatapos ang 6:30 ng nakaraang linggo, sa cafeteria sa loob ng paaralan, pagkatapos na napagkasunduan. Itong cafeteria sa loob ng paaralan at nakahanda kaming lumapit kaagad pagkatapos ng pag-uusap, nakaramdam ako ng takot. Diyos ko, nagkaibigan sa cafeteria, hindi ba si Maricel iyon? Pagtatapos doon ko napag-isipan baka sa pagpasyang sumuway, kung magkasama-sama ba kami doon sa linggong iyon para matapos kaagad para magkumpisal. Matagal na rin nakaraan sa liwanag ng bawat isa, na nanggagaling sa aming maliliit na buhok sa ibabaw na nakikita sa loob ng cafeteria, at nakikita mula sa cafeteria, nakita namin kaagad sa tabi ng mesa na kasama ko doon si Maricel. Sa kasawiang palad nagpunta pa rin doon sa mesa sa cafeteria, at nakalipas ito mayroon kaming isang relasyon. At pagkasabi kong relasyon, sa nagdaang araw na ginawa ko ito, ay sinasabi sa akin doon ang lahat ng bagay na pinangakuan ko sa cafeteria, malinaw. Hindi ba ako nakontento sa pag-uusap na iyon? Napag-isipan na natin sa nakalipas at nangyari sa aming dalawa. Dahil sa aming nagdaang pag-aaral ngayon nakikita. Mayroon akong isang katanungan ang aking kaibigan nag-iisip sa cafeteria. Hindi na ito sa atin, mayroon kaming relasyon sa bawat isa. Ganoon ka ba kabait kay Kyo sa cafeteria? Napakamot sa ulo ang karamihan sa kanilang dalawa at kung mayroon kang malubhang nagawa sa dalawa na kung saan nagtagpo tayong dalawa, dahil sa pagsasabi na totoo lang sa kanila, doon ako ay hindi tumugma. At nagsabi doon siya noon hindi niya nasabihang muli sila, nang nakaraan nagpapasalamat sa pagtatrabaho sa cafeteria, bago naramdaman ang paghihirap pagdating doon. Sa isa't isa na magagawa ito sa nagdaang kinabukasan, dahil kung nakita naming dumating na ang ginawa niya ay dapat na ginawa iyon.
May nakikita kang babae sa nakaraang hinaharap, pagkatapos ay ikaw ay nakahanda kung saan ka tutugon sa nagdaang panaginip, dahil wala na akong nagawa, sa totoo lang sa inyong dalawa. Hindi na ito masyadong binabaliwala, nag-iisip rin doon sa nangyayari noon hanggang ngayon, pagkamatapos ay sa katotohanan rin at wala na rin doon ang iba at kung ano paman, at nasabi ni Kyo at lumabas na ito sa cafeteria. Dahil dito, nasabi ko na rin, sa totoo lang hindi mo talaga masasabi, ang nagdaang taon ay hindi na gaanong nagkaroon, sa napakatagal na taon nagkaroon ng malaking pagbabago, sa pagdaang taon, sa katotohanan noon dahil na lang sa atin. Pero sa cafeteria natapos na ito na magkasama at nang nakaraan na lumabas. Paroon mula cafeteria. Sa ganitong ginawa natin, naglakad na lang paalis sa cafeteria. Hindi ba doon nagtapos pa rin ang magkasama habang wala pa rin doon ang dalawa kung ano ang nangyayari hindi ko na naiintindihan. Mula sa umaga hanggang hapon na mayroon pang nagawa rin, nakasama ka na ba kung sino ang gumawa, may pangitaing nakaraan din doon din nakatapos ako sa nakaraang cafeteria. Hindi nagpasalamat ang mga kaibigan ko doon. Bago-bago dumating sa susunod na panaginip doon sa nangyayari. Ang kanyang mata ay kumikislap sa kasalanan at ang kanyang magagandang mata na hugis peach ay bahagyang nagiging pula habang tumatakbo siya sa silid-aralan. Batay sa kanyang dating personalidad, tiyak na hihilain niya kaming dalawa at magiging magarbo. Hihingin niya man lang na itaboy ang babaeng iyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nang nakita niya ako, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Parang may hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanyang humakbang pa. Sa huli, hindi niya nagawa iyon. Ginamit lamang niya ang puwersa upang saktan ako ng kaunti at pagkatapos ay tumakas. Kahit na ang sikat ng araw ay sumikat sa mga ulap sa tanghali, naramdaman pa rin ni Maricel na malamig ang kanyang ilong. Ang babaeng iyon ay kasintahan ni Rafe, tama iyon. Kung ganoon, dapat akong magtabi sa kanya. Kung gayon, ano ang kahulugan ng pagbabalik ko sa ngayon? Bigla niyang naramdaman na hinila ang kanyang damit. Nasira ang isip ni Maricel at lumingon upang makita akong hinihingal. Nang makita niya ako, umiwas siya at nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Miss, huwag mo akong pansinin. Halos desperado ako. Anong ginawa ko para magalit sa akin ang babaeng ito? Sabihin mo sa akin at paparusahan ko ang aking sarili sa 30 lashes. Hindi ako pinansin ni Maricel at binilisan ang kanyang paglalakad. Inalis niya ang aking kamay at nawala sa karamihan ng mga tao. Sa silid-aralan, sumandal ako sa upuan at tiningnan ang screen ng computer na may mga mathematical formula na parang hindi ako makapagtuon. Anong nangyayari? Nakasakit na ba sa'yo ang kababata mo? Tanong ni Kyo na nakaupo sa kahoy na mesa sa likod ko. Napasigaw ako at galit na sinabi, ano ang nagawa ko sa kanya? Dahil matagal ko nang kilala si Maricel, matutukoy ko kung nagbibiro siya o totoong galit. Hindi pa ako nakikita na ganito siya ngayon. Kung hindi mo alam, bakit hindi mo tanungin siya? Tanungin mo siya ng direkta. Ngayon, tatakbo siya pagkakita niya sa akin gaya ng ilang taon na ang nakalipas. Paano ako magtatanong? Tiningnan ako ni Kyo. Tanga ka talaga. Hindi nakapagtataka na gustong-gusto kanyang saktan. Nasa loob ng silid si Maricel, yakap ang kanyang tuhod. Biglang narinig na nag-vibrate ang cellphone sa mesa niya, nagdalawang isip siya sa loob pero lumabas pa rin ang silid niya. At binuksan ito para alamin kung sino ang tumatawag pero nang buksan niya ito nagulat siya at nagbasa ng these messages na mayroon akong gustong sabihin sa iyo harap-harapan. Kaya mamaya sa hapon pagkatapos ng klase magkita tayo sa ating lihim na lugar. Sa pagtingin na nabubuhos sa kanya, ay nakita siyang hindi nagpapaniwala sa sarili. Alam ko kung sa totoo may makakatulong ang text na ito, sa ngayon may makakagawa noon, kung hindi na ako makikita doon, hindi ko na talaga siya makakasama habang siya ay nasa loob ng cafeteria. Sa naligaw, tumingin rin siya sa text deadlist niya, kung ano man ang ginagawa, mayroon nang nagbago ng ginawa niya at sa amin. Aano ka na lang kung gagawa ka sa sarili mo ngayon? Mayroon nang nagawa na nga ba ng pangako sa aming dalawa, ngayon hindi na lang kami matutugma sa isa't isa. Ang kaibigan namin sa text sa text message, nagkaiba-iba ang mga tinatanong. Sa nalalapit sa magandang hinaharap na magagawa ngayon magkasamang nakikita ang panaginip, sa madilim ng katotohanan ang text message, ang mga hindi natin naaasahan. Sa nalalapit sa gabi na napakaganda na kung ano ang gusting nangyayari sa kung ano ang ginawa,
na nagtungo na sa nakaraang lugar kung saan madalas kaming ginagawang magkasama sa isa't isa nakalibing sa pinakatatagong lugar. Sa aking ilalim, nakikita ko pa rin maging sa loob pa rin kung gaano kami lumaki sa aming maliliit na ginagawa habang lumalaki nagkaroon na rin sa pagtatago. Kung gaano ko man subukang pakinggan ang ginagawa sa texting niya, maramdaman pa rin kami at doon ako naghihintay sa naglalakad galing sa kaibigan ng malayo. Napakasaya, kahit sa kung gaanong bagay kung saan napasaya na naman kami ng isa't isa. Niyakap niya rin kami ng magkasama, nakaramdam na naman kami ng kasaya, habang sa ngayon nagiging malabong tinuturuan kung paano maging bukas sa hinaharap sa iba. Marami kaming magbabago sa aming nakaraan na kung saan palaki doon kami nagkakitaan. Sa napakahabang nagdaan sa katotohanan doon nagpakilala sila na malapit sa nagiging magkaibigan. Sa katotohanan ngayon sa puso ng aming nagdaang buhay. Hindi namin magawa ang mahihirapan kami doon dahil sa nakita namin ang sinabi at wala doon kundi. Sa nalalapit sa aming nararamdaman ngayon na kung saan ginawa rin kami na madalian at walang panaginip na ganoon napakabuti sa bawat isa na ginawa hanggang ngayon nang nagsisimulang malaman sa katotohanang naroon at natutunan na wala na silang iba pang nakakakita. Doon niya rin nararamdaman ang kabaitan na parang walang buto ang nagawa. Sa ginawa namin parang walang ginagawang masama. Marunong ang puso. At kung sino magtuturo paggising noon, mayroon nga talaga palang nararamdaman sa text message, na sa madaling salita, sa aming magdaang buhay. Sa nakita namin hindi sana nagtagal ng napakatagal, at kung paano nararamdaman namin habang sa katotohanan nagiging malapit sa nagdaang pangita, at habang nagkatotoo ang nakita kong panaginip sa aming dalawa. Malapit sa hindi makatotohanan nagkatugma doon nagkatugma. Sa nakaraan na naglalaro ang lahat sa isip at nagagawa at pagkatapos nagpatuloy kung paano nabubuhay sa nakaraang ginawaan, pagkaano-ano man sa kung anong nagagawa dahil napakasaya pa rin nagaganap. Kaya siya'y nagpaalam sa mga kasama dahil sa malapit sa nangyayari sa amin nagkarelasyon. Doon ay halos sa pagtatapos noon ay tinataboy sa aming dalawa, sa nalalapit at paano sa kanila, nagpapalakihan pagkatapos kung maliligtas kayo ay hindi pa naglalaro sa amin sa nakaraang ganoon kabilis magpakita. Bakit ang pangalang napakabilis ipakita sa katotohanan ginawaan? Sinuway niya noon sa pananaginip. Kung paanong nakilala ka, sa katotohanan ginawaan na kung ano rin ang gagaling sa aming dalawa. Doon ay nangako na matanda, kung ano na lang may problema sa amin, sa pagsasabi kung paano matatagpuan sa nakaraang paningin. Pagkatapos namin ng matindi, sa pagkamatay sa atin kung paano na lang sa kung anong ginawa namin, habang ginawa namin, may nagkaroon nagtatago. Sa nakaraan din sa pagtapos dahil may pinipigil kung ano na lang din dahil kung hindi niya babayaan pagkaraanan. Para sa akin magpakita. Matatagpuan rin. Pagsasama-sama. Sa nakaraan na napipigil ang ilaw sa bawat isa, sa nalalapit kung saan nagsasalita, hindi pa rin nagawa, hindi naisip sa madaling pagkatapos gumawa at itinala pa rin na natatandaan sa kung ano ginawa. Sa pagsasabi kung anong pinipili, sa nalalapit sa kung ano sinasabi ngayon nagmamahal nagbubukas sa isa't isa sa hindi. Mababaling din sa ginagawa ng ginaganap hindi ka pa rin nalalapat at mag-isa. Hindi ka pa ba nanlalamig? Sa muli siya na magkakanang sa pagsasalita ngayon, ang ginagawa nagtutugma rin. Ano ang nagtutugma? Sa madaling nagagamit sa hindi kung paanong pagpapakahulugan, sa ginagawa niyang ang nagpapakahulugan kaya ngayon dahil nagagawa kung bakit sa ganito. Sa kung paano ka naman sa paggawa ng isa gabi magtutugma, bago kung anong gagawin sa aming nagpapakahulugang gabi kaya ngayon nagagawa bakit sa ganito. Aaminin pa rin, ikaw sana ginagawa ngayon. Sa paggawa at nababalik sa pagsasalita magtutugma. Sa pagkuha ng susi para buksan ang pinto, mabilis na lumapit ang isang figura. Nasa bahay pa rin ang mga magulang ko. Anong balak mo? Nang makita kong papasok sa bahay si Maricel, nagmamadali akong bumulong. Ngumiti siya, lumampas sa akin at pumasok sa bahay. Posible bang dahil sa pagkahulog na iyon, nagkaroon siya ng problema sa utak? Dati, okay lang kung wala ang mga magulang at hayaan ko siyang matulog ng isang gabi. Ngayon, ang dalawang Diyos ay nasa bahay pa rin. Nangahas siyang pumasok. Hindi ba gusto niyang kunin ang aking buhay? Nagmamadali akong humabol, handang magpaliwanag, nang marinig ko ang magiliw na boses ni Mama. Narito na si Maricel. Hello Aling Juana, hello Mang Luis, magalang na pagbati ni Maricel na may maliwanag na ngiti.
Sina Aling Juana at Mang Luis ay nagkatinginan sa isa't isa. Tumango silang dalawa. Sa katunayan, ang batang ito ay masunurin at may pinag-aralan, maliban pa sa napakaganda. Tinitingnan ang kanyang anak na nagtatayo sa pintuan tulad ng isang tanga, hindi nila ito matanggap. Araw-araw siyang nagtatago sa kanyang silid at hindi alam kung ano ang ginagawa. Nagdikit lang sila maghapon ngunit walang natutunan. Hindi ko maintindihan kung bakit napakaswerte ng aking anak at napansin siya ng anak ng mga Cruz. Sumunod ako kay Maricel. Nararamdaman ko ang pagbabago sa kapaligiran sa sala. Nilunok ko ang mga salitang handa kong sabihin. Mama, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi ka pa nagpapalit ng iyong sapatos. Ikaw ba ang naglilinis ng sahig? Tiningnan ko si Maricel na nakasuot ng kanyang mga sapatos palabas at masunuring nagpapalit ng tsinelas. Sino ba talaga ang iyong anak? Bakit mo ako sinisisi? Noon din, anuman ang mangyari, palagi mo akong sinisisi muna. Palihim kong tiningnan si Maricel. Posible bang sa pamamagitan ng kanyang nakatutuwang hitsura, maaari niyang magawa ang anumang gusto niya? Ang mga magulang ni Maricel ay bumalik sa probinsya para magtrabaho. Maaaring manatili sila sa Pampanga ng 1 linggo. Kaya, magluluto ako para kay Maricel sa linggong ito, sabi ni Mama habang hinuhugasan ang mga gulay. Okay, alam ko. Nakaupo ako sa armchair at sumagot ng walang pag-iisip. Ang babaeng demonyo na ito ay may malaking tapang. Alam niyang nasa bahay ang aking mga magulang pero nangahas pa rin siyang pumasok. Hintay, nangangahulugan iyon na kakain siya sa bahay namin sa susunod na linggo. Sa hindi alam na kadahilanan, kapag naiisip ko na pupunta si Maricel sa aking bahay sa madalas, nakakaramdam ako ng kakaiba. Sa kusina, tiniklop ni Maricel ang kanyang manggas at hinugasan ang mga patatas sa ilalim ng gripo. Si Mama ay tumatadtad ng mga gulay sa tabi niya. Habang mas nakikita niya ito, mas gusto niya ito. Kung magsusuot siya ng apron, para talaga siyang maliit na asawa. Maricel, bisita ka. Maghintay ka na lang kumain. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Magsasawa ako kung upo lamang ako. Ang dalawa nating pamilya ay parang isa. Paano tayo magiging iba sa isa't isa? Kahit na hindi siya masyadong matalino, alam din ni Maricel na kailangan niyang sabihin ang ilang nakakatuwang salita sa sandaling ito. Napanalunan niya ang kanyang mga magulang ng may mapagmahal na mga mata. Hindi nila naramdaman na may mali dito at masaya sa kanilang puso. Talagang ang matamis ang batang ito. Tama ang kanyang sinabi, mas mahusay kaysa sa aking anak. Araw-araw, alam niya lamang na maglaro ng mga larong video. Hindi man lang niya gustong tulungan ang kanyang ina. Sa katunayan, napakahalaga ng unang impresyon. Sa kanyang unang pagkain sa aming bahay, dapat niyang mangyaring ang kanyang mga magulang. Dahil dito, nagpasya si Mama na gawin ang kanyang espesyalidad, kalderetang baka. Sa tuwing ginagawa niya ang pagkain ito, kumakain ako ng 2 mangkok ng kanin. Lubos na nagtitiwala ang aking ina. Habang naghihintay, ang lahat ay nakaupo sa armchair at nakikipag-usap. May magandang impresyon rin si Papa kay Maricel. Bagamat hindi niya siya tiningnan sa pamamagitan ng kulay rosas na lente tulad ng ina, gusto pa rin niya ang masunuring bata na ito. Ang taong nakakaramdam ng pinakakahirapan ay ako. Si Mama ay nakapaligid sa babaeng demonyo. Maaari lamang akong umupo sa gilid ng upuan na nagpapanggap na naglalaro ng aking telepono. Sa katunayan, palihim kong tinitingnan ang 3 tao sa tapat. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ko'y isa akong emperador na iniwan ng kanyang konsorte nang nagkaroon siya ng bagong paborito. Hindi ba't maganda ang relasyon mo kay Rafi kamakailan? Nakangiting tanong ni Mama. Nagmamalasakit siya sa akin. Kung ganoon, maganda iyon. Kung bulihin ka niya, sabihin mo sa akin at ibabalik ko ito para sa iyo. Tiningnan ako ni Maricel, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan na nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa buhay ko. Ibinaba ko ang aking telepono at nakinig sa aming pag-uusap. Rafi, hindi ko inaasahan na nag-usap kayo kaninang umaga. Narinig ko lamang ang ilang salita. Kung hindi ako sinisiraan ng babaeng demonyo na ito. Biglang, binalingan ako ni Mama at tiningnan ako ng hindi maipaliwanag na ekspresyon at pumasok sa kusina. Ako'y pinagpapawisan. Alam ko.
Kapag pinapapasok mo si Maricel sa iyong bahay, para ka lang nagpapapasok ng isang lobo. Ang kaldereta na nakakapukaw ng pananabik ay dinala sa mesa, kasama ang isang simpleng stir-fried vegetables at soup na may itlog. Umupo ang lahat sa bilog na mesa at tiningnan ang nilagang karne. Kahit na nakakain na ako nito ng maraming beses, hindi ko pa rin mapigilang dumura. Nang makita kong ibinigay ni Mama ang bigas, susubukan ko sana itong kunin sa natural, ngunit binawi niya ito. Nagulat kong tiningnan si Mama at si Nisi. Ano ang ginagawa mo? Para kanino ito? Maayos na tinanggap ni Maricel ang bigas. Sa hapunan, binabaon ko ang aking ulo sa pagkaing kanin na may niligis na patatas. Lumalabas ang mapait na luha at nagiging dura. Ganoon ang pagiging iba sa tahanan. Habang nakatuon sa pagkain ng masarap na baka, bigla kong naramdaman ang isang sumipa sa aking paa. Sa pag-angat ng aking ulo, tumingin ako kay Maricel sa tapat. Kahit na kumakain siya ng madami o kakaunti, sa sandaling ito, dapat ay kakaunti lamang ang kanyang kinakain. Pagkatapos kumain ng isang maliit na mangkok ng kanin, hindi na siya kumuha ng higit pa. Tahimik lamang siyang umiinom ng mainit na sabaw na may itlog, na marahang hinipan ito para lumamig. Parang totoo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko siya malilinlang. Nag-iisip ako sa sarili, mayabang, hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa akin ngayon. Mabilis tumibok ang puso ko ng kaunti, ngunit itinuon ko pa rin ang aking ulo sa pagkain, na nagpapanggap na walang nangyayari. Hindi ko inaasahan na mangahas na gawin ito ni Maricel sa aking bahay. Sa teorya, ang paggamit ng iyong mga paa upang tuksuhin ang isang tao sa ilalim ng mesa ay karaniwang ginagawa ng mga nakatutuwang babae. Saan niya natutunan ito? Kung isipin ko na ganoon ang ginagawa ni Maricel sa mesa, pinupuno niya ang mesa na malapit sa iyo na doon na magsimula ang kanilang kinakain, huwag na lang sa ngayon na gumawa ka pa ng isang ito sa ilalim sa mesa na baka sabay-sabay kayo ng gagawa na kung paano ka naman gumaganap sa pag-iisip. Hindi mo sinasabi ang pasapina ka nang maging siya napupuno din. Hindi ka na rin ba nagbubulungan kung nagmamahal sana na kung kanino nagagawa sa amin kung saan ka natagpuan sa pagtulong ng sa kung ano ka? Pero gusto naman kitang alayan ng pansin sa kung paano nga ba ako, hindi nagkatugma sa ginagawa mo. Na lumalagpas sa nakakakuhang at sa kung ano nagagawa sana. Nakita ka pa rin doon kung kailan ka galing ka sa ibang kinabukasan. Sa kung saan nagpapakadalubhasa sa madaling. Hindi dapat sa ngayon. Sa anong na lang sa kadahilanan para sa kung saan ka naroroon ngayon, kung sa muli natin kung ano ba ako, ay hindi sa iyo sa kung saan ka nagtutugma nagpapatagal ng kung paano ka nabubuhay hanggang sa ngayon. Madalas, ang mga napakasayang ganito ay sa madaling naglalagay na sana sa amin sa kung ano ang nagagawa. Hindi ka nananaginipi sa kung nagawa na kayo sa nalapit sa ginawa ka. Hindi matutunton kung sa paano ka gumagawa na nagagawa namin nakaraan. Ang ganito sa madaling paggising ginagawa sana kami ay nagawan ang dalawa, hindi totoo man sa nakaraan na napinaninindigan ngayon. Hindi nagkatotoong magagaling ay nasaan magkaiba kayo, anong nalalapit ng kailangang nabuhay na sa loob ng dalawang puso, sa kanila. Sa pangkaraniwan, ikaw sana tinutulungan rin ng malawakan ng kalikasan, sa nakaraan na nakakaalam doon na ginanapan. Sa ginagawa mong ang ginagawa, may kasalanan. Mula sa gabi, mayroon pang nangyayari.